Question ko lang. Anong family? Paano pala kayo nag-meet ni Gel? Ayun, through kay Ate Gladys. Yeah, kay Gladys sa Zirko. Tapos paano kayong, first impression? Kinis ko siya. Hinag ko siya. No. Ikaw to! Yung nakakatawa doon, before ko siya ma-meet, may si Sir Venny. Hi Sir Venny sa Turno. Yes. Nagpapa-arrange siya ng kanta sa akin noon that time. So parang binigyan niya ako ng song na existing na. Which is yung Bakit Ba Ikaw ni Kel. Kita ko yung album cover pa rin. Medyo chubby pa siya nun eh. Ano yun? Marami pa ako nakakain. Yung buhok F4 eh. Hoy, nagdaan ka rin dyan. Oo naman. Huwag kang lahat tayo nagdaan dyan. Okay. Kailangan yung file yun. Okay. Tapos, narinig ko yung song, Bakit Ba Ikaw? Sabi ko, hanep yung batang to So, totoo yan talaga sinabi mo. Baka naman na porke nasa podcast kita. Masarap tong bata. Okay. Parang sabi ni Sir Benny, try mong regulin lang to, baliin mo. Tanggalin mo yung boses, tapos So, binali ko naman talaga. Sabi niya, baliin niya eh. Baliin ko eh. Ginawa kong R&B na medyo malalim na. Ayun, di na ulit siya nagpa-arrange sa akin. So talagang, kasi, ewan ko ba, minsan kasi masyadong pag nag-arrange ako, nag-overthink ako eh. Iniisip ko kagad, ganun ka din. Iniisip ko kagad, ma-impress yung client, imbis na ma-impress ko muna yung sarili ko. Which is yung nangyari, baliktad. Mas ini-impress ko yung sarili ko kaysa yung client. So, minsan kasi... So, ano yung feeling mo, masasabi ba nag-over? Kaya hindi ka na binalikan? Hindi ka talaga niya... pagkasend mo to Vince, ito na yung areglo. May nagpa-areglo pa rin naman siya sa akin yun, sa mga... So, parang na lang, parang... Pero hindi na lagi. Nahangin lang. Parang, sobra to Oo. Ganon. Ganon, kasi ganon talaga yung sinasabi nila, lalo kapag, I would say, hindi mo kasing laro sa utak, sa solo-wise or sa keyboard-wise. Kasi, ikaw talaga sobrang sobrang yung mundo na gusto mong pasukin. Kasi madaming genre, kuya, ang ang keyboard, diba? Pero ang pinipili mo yung mga mahihirap. Kasi siguro, nasa-challenge ka ba doon na parang gusto ko may mga sinkopado or, alam mo yun, yung biglang nababali. Tapos biglang, ganun, sobrang na-love kita talaga doon sa biglang, opening pa lang, kala mo closing na. Hindi, legit yun. Di ba sinasabi ko yun? Opening pa lang, sobrang sarap nito. Tapos naalala ko nun yung nag-keyboard ka ng nakasuot sa'yo. Guitar. Ano tawag doon? Guitar. Ayan, guitar. Ayan, ano yung masasabi mo doon na bakit, kanya nagpapagawa pa rin naman siya, ba't hindi niya nagustuhan? Ba't hindi na siya bumalik? Feeling ko, hindi siya pop, hindi siya mainstream. Hindi yung siya playable mo sa radio. Pero boses mo yun pero pagkakagawa mo, yung pagkagawa ko, talaga, medyo hindi talaga. Hanggang ngayon, since nag-mature na ako as musician, parang pag pinakinggan ko ulit yun, parang nanginig ako. Talaga? Ako to, parang talaga, hindi naman pang hindi pang radyo to eh. So nag-adapt ka na lang din. So talagang sa pagiging musician talaga mag-a-adapt ka rin talaga eh. True. Yun yung pinagkaiba ng artist sa pagiging musician. Parang kailangan mong pakisamahan, parang yung pakinggan. Yung artist kasi, syempre may sound kang gusto, diba? Okay. Mag-adjust sa'yo yung mga musician. Sa akin. Yan yung sinasabi ko. Kasi ako, sinasabi ko dun sa mga nakakasama ko na parang, hey, especially ako yung nakalabas. Ako yung kumakanta eh. Diba? Pag hindi ko ma-fulfill yung sarili ko, dun sa gusto kong bale or whatever, parang kagaya mo, nagaganon din ako parang, ang sarap na sana eh, kaso ayaw tumuloy dun eh. Parang meron pa. Ayaw tumuloy dun. Yung sa'yo, nung nagkatrabaho tayo, tugma talaga eh, di ba? Kasi na-fulfill mo kuya yung ko eh, yung needs ko. Parang pangit pakinggan eh. Yung needs. Sana nasatisfy kita. Sobrang nagre-reflect sa akin yung fingering mo eh. So, wow.